Anino sa salamin. Ang sumpa ng lumang antigo. Sa isang maliit na bayan sa Quezon, may isang lalaking nagngangalang Daniel. Isang kolektor ng mga antigong gamit. Matagal na niyang hilig ang pagbili ng mga lumang kasangkapan. Naniniwalang ang bawat piraso ay may sariling kwento. Isang araw, napadpad siya sa isang lumang tindahan sa dulo ng bayan. Sa loob, puno ng alikabok ang mga lumang aparador, silya at estatwa. Ngunit isang bagay ang agad na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang malaki at eleganteng antigong salamin, nakasabit sa dulo ng tindahan. Ang frame nito ay yari sa itim na kahoy. May mga ukit ng misteryosong simbolo na hindi niya mawari. Sa kabila ng alikabok, ang mismong salamin ay tila hindi man lang nagkaroon ng gasgas. Masyadong malinaw, na parang isang bintana patungo sa ibang mundo. Magkano po ito? Tanong ni Daniel sa matandang nagbabantay sa tindahan. Napatingin ang matanda sa kanya at agad nagbago ang ekspresyon nito. Tila may alinlangan. Sigurado ka bang gusto mong bilhin niya, Niyo? Tanong nito. Bakit po? May problema ba sa salamin? Umiling ang matanda. Matagal nang walang bumibili niyan. At mabuti na rin siguro yon. Sinasabi nilang may masamang espiritu ang salamin na yan. Ngunit hindi naniniwala si Daniel sa mga ganoong bagay. Sa halip, lalo siyang naengganyo na bilhin ito. Magkano po? Tanong niyang muli. May bahagyang ngiti. Sa wakas, napabuntong hininga ang matanda. Kung yan ang talaga ang gusto mo, sa'yo na lang yan. Basta siguraduhin mong hindi ka matatakot sa aninong nakatira diyan. Natawa si Daniel. Anino? Hindi siya naniniwala sa multo. Hindi niya alam na iyon ang magiging pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Pagka-uwi, inilagay ni Daniel ang salamin sa kanyang sala. Sa ibabaw ng isang lumang aparador, gusto niyang ipagmalaki ito sa kanyang mga kaibigan. Kinagabihan, habang nagbabasa ng libro sa kanyang sofa, napansin niyang tila may gumalaw sa salamin. Isang itim na anino na mabilis na dumaan sa kanyang paningin. Mabilis niyang tiningnan ang paligid. Wala namang ibang tao sa bahay niya. Baka pagod lang ako? Bulong niya sa sarili. Pilit na hindi pinapansin ang kilabot na dumaloy sa kanyang balat. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalala ang kanyang nararamdaman. Madalas niyang makita sa gilid ng kanyang mga mata ang isang itim na aninong nakatayo sa salamin. Subalit sa tuwing titingnan niya ito ng diretso, nawawala ito. Tuwing gabi, parang may mahinang bulong siyang naririnig mula sa direksyon ng salamin. Isang malamig at matinis na boses na hindi niya maintindihan. At isang gabi, nang siya'y dumaan sa harap ng salamin, nakita niyang may nakangiting imahe na isang lalaki sa refleksyon. Pero hindi siya iyon. Nagising si Daniel isang madaling araw sa isang nakabibinging katahimikan. Para bang wala ni isang tunog sa paligid. Tumayo siya mula sa kama at lumabas ng kwarto. Naroon na naman ang salamin. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahan siyang lumapit rito.
Wala siyang makita sa refleksyon. Hanggang sa biglang lumitaw ang isang imahe. Isang itim na figura. Nakatayo sa likuran niya. Walang mukha. Pero may mapupulang mata na nakatingin direkta sa kanya. Napatras siya sa takot. Pero nanatili ang anino sa salamin. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Ako, ang iyong refleksyon. Hayaan mo akong lumaya. Napatras si Daniel. Sino ka? Ano ka? Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, unti-unting lumabas ang kanyang kamay mula sa salamin. Parang sinisira nito ang manipis na harang sa pagitan ng mundo ni Daniel at ng mundo sa loob ng salamin. Nagsimula siyang tumakbo, pero biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa bahay at narinig niya ang mabibigat na yapak sa likuran niya. May ibang nilalang sa bahay niya. At hindi lang ito isang anino. Kinabukasan, agad siyang bumalik sa tindahan kung saan niya nabili ang salamin. Ngunit pagdating niya roon, sarado na ito. Walang bakas na may tindahan pang umiiral doon. Parang hindi ito kailanman naging bahagi ng bayan. Takot at desperadong hanapin ng sagot. Pinuntahan niya si Aling Marta, ang pinakamatandang babae sa kanilang lugar. Lola, may alam ba kayo tungkol sa isang antigong salamin? Tanong niya, humihingal sa kaba. Napatingin si Aling Marta sa kanya at unti-unti nangilabot ng matanda. Ang salamin na may ukit sa gilid? Bulong nito. Tumango si Daniel. Oo, may anino ron at sinusundan ako. Mabilis na tumayo si Aling Marta at mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Iho, itapon mo na ang salamin na yan. Hindi mo ba alam ang sumpa noon? Napakurap si Daniel. Ano ang sumpa? Malalim ang buntong hininga ni Aling Marta bago siya muling nagpatuloy. Ang salamin na yan ay dating pag-aari ng isang albularyo noong unang panahon. Ginamit niya ito upang makulong ang isang masamang espiritu. Isang demonyo na sumisipsip ng kaluluwa ng mga nakakakita rito. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Bakit hindi pa ito sinira? Hindi ito basta-basta nang sisira. Ang sinumang magkakaroon nito ay magiging susunod na biktima. Kapag tuluyan ng lumaya ang espiritu sa loob, papalitan ka niya. Napalitan? Siya ang magiging bagong anino sa loob ng salamin? Nagmamadaling umuwi si Daniel. Kailangan niyang tapusin ang bangungot na ito. Nang makarating siya sa bahay, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila bumalot sa buong lugar. Naroon pa rin ang salamin. At sa refleksyon, nakita niyang may isang lalaki na kahawig niya, pero may itim na mata at isang ngiting puno ng kasamaan. Handa ka na bang palitan ako? Bulong ng imahe sa salamin. Hindi! Sigaw ni Daniel. Mabilis niyang kinuha ang martilyo at pinukpok ang salamin. Ngunit sa halip ng mabasag ito, lalo pang lumakas ang bulong ng anino. Hindi mo ako kayang sirain. Ako ang magiging ikaw. At ikaw ang magiging anino ko.
Biglang kumalat ang itim na usok mula sa salamin. At unti-unti niyang naramdaman ang pagkawala ng kanyang kontrol sa katawan. Nakita niyang unti-unting nagbabago ang kanyang refleksyon. Nagiging itim at walang mukha. Hindi! Pilit niyang tinututulan ng puwersang umihigop sa kanya. Sa kanyang huling lakas, mabilis niyang ibinalot ang puting tela sa salamin, isang lumang paniniwala upang isara ang pinto ng espiritu. Isang malakas na hiyaw ang narinig niya bago tuluyang nawala ang tunog. Nang alisin niya ang tela, wala na ang refleksyon ng anino. At sa kauna-unahang pagkakataon, naging ordinaryong salamin na ito. Lumipas ang ilang linggo at unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ni Daniel. Itinapon niya ang salamin sa isang malalim na ilog upang siguraduhin wala ng ibang mabibiktima ito. Ngunit isang gabi, habang siya ay naghahanda ng matulog, tumingin siya sa isang maliit na handheld mirror sa kanyang lamesa. At sa loob nito, naroon ang kanyang anino. At nakangiti ito sa kanya.